yung mga naging karanasan ng lolo ko. Nangyari po ang lahat ng ito noon sa kanilang probinsya. Mga ilang dekada na rin po ang nakakalipas. Si Lolo Selmo po ay panganay sa kanilang magkakapatid. Kaya siya po ang nakakatulong ng kanilang mga magulang. Ang isa sa pinagkakaabalahan ni Lolo Selmo noon ay ang pangunguha ng tambo. Ito yung ginugulay na tinatawag sa Tagalog na labong. Inuulam nila ito pagkaminsan, pero madalas ay kanya itong ibinibenta. Masipag si Lolo Selmo at nakatuon talaga ang kanyang atensyon sa pagtulong sa kanyang pamilya. Kaya naman mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at maging ng kanyang mga kapatid. At dahil sa madalas siyang makasama ng kanilang magulang sa mga gawain, kung kaya malimit siyang lumipat sa paaralan. Napakahirap kasi ng kanilang pamumuhay noon. Hanggang sa hindi na siya nakapagpatuloy pa ng pag-aaral. Hindi siya nakapagtapos kahit na elementarya. Ika-4 na baitang lang ang inabot niya. Minsan, habang nangunguha siya ng labong, ay bigla na lang nanindig ang kanyang mga balahibo sa hindi niya malamang kadahilanan. Nagpalingalinga si Selmo na pilit niyang inaalam kung bakit siya nakaramdam ng kakaibang kaba. Nang wala naman siyang nakitang ibang naroon, ay itinuunan niyang muli ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Pero laking gulat niya nang maagaw na muli ang kanyang pansin nang gumalaw ang isang bahagi ng mga sanga ng kawayan. At nakita niya ang isang tayo. Ang kasing kahulugan po ng hayop na ito sa Ingles ay giraffe. Kaya kinusot pa niya ang kanyang mga mata dahil sa hindi siya makapaniwala. Pagkat hindi naman likas yung ganong uri ng hayop sa kanilang lalawigan, o baka nga kahit saang panig pa ng ating bansa. Kaya lumakas na lalo yung kabang una niyang naramdaman. Alam na niya sa kanyang sarili kung bakit siya nakaramdam ng ganong takot. At alam din niya na hindi totoo yung kanyang nakikita. Iyon ay isang engkanto. Kaya nagmamadali niyang isinilid na sa sako yung kanyang mga napanguha at mabilis na nilisan yung lugar. Kinagabihan noon ay nilagnat si Selmo na nang asikasuhin siya ng kanilang ina ay nalaman nila kung gaano kainit ang kanyang katawan. Nag-alala sila. At nang sumapit ang ating gabi, ay nakaramdam sila ng tila nagkakaingay ng mga hayop sa labas ng kanilang bahay. At bigla na lang nag-iba ang timpla ng panahon. Para bang mayroong parating na unos. Umihip ang napakalakas na hangin. At nagsimula ng magsalita si Selmo ng mga bagay na hindi nila maunawaan. Natutulog ito at kita nilang nakapikit pa ang mga mata. Pero patuloy itong nagsasalita at sinasabing mayroong gustong kumuha sa kanya. Napaiyak na noon ang kanyang ina dahil sa wala silang
anumang ideya sa kung ano pa ang totoo nangyayari sa kanya. Paulit-ulit silang umusal ng panalangin at nakiusap na sana ay malampasan ni Selmo ang kung anong panganib na nakaamba sa kanya noong mga oras na iyon. Maging yung mga sinasabi ni Selmo na gustong kumuha sa kanya ay kanila ding pinakiusapan, kahit pa hindi nila nakikita ang mga ito, na hindi nga nila alam sa kanilang mga sarili kung naririnig ba sila ng mga sinasabing nilalang ni Selmo. Hindi nila iniwan si Selmo kahit na isang sandali. Nanatili sila sa tabi nito. Ipinaramdam nila ang kanilang pagmamahal sa kanya hanggang lumipas ang halos 3 oras na nagpatuloy ang mga ganong tagpo. Pero unti-unti nilang naramdaman na tila humuhupa na yung kaguluhan sa labas ng kanilang bahay. Maging yung mga ingay na nililika ng mga hayop ay dahan-dahan na ring humihina hanggang sa tuluyan na iyong maglaho. At nakita nilang pumayapa na rin si Selmo at mahimbing na itong natutulog. Kinaumagahan, matapos makaalis ng kanyang mga kapatid para pumasok sa paaralan, ay siya namang pagkakataon na nagising na rin si Selmo. Pinaghanda siya ng kanyang ina ng almusal. Sila na lang dalawa ang naiwan doon sa kanilang bahay dahil nagpunta na rin sa bukid ang kanilang ama. Nang maupo na siya sa harap ng kanilang hapagkainan, ay kanya pang sinapo ang ulo dahil sa nakaramdam pa siya ng pananakit noon. Parang napakabigat ng kanyang pakiramdam na paminsan-minsan ay kumikirot. Kaya muling nag-alala ang kanyang ina at pinayuhan siya na huwag na munang gumawa ng kahit na ano at magpahinga. Pero bago sumapit ang tanghali, ay nakita niyang inaayos ni Selmo yung kanyang mga ginagamit na panghuli ng hipon at talangka. Kaya tinanong siya ng kanyang ina kung bakit bumangon na ito at kung ayos na raw ba ang kanyang pakiramdam. Umiti si Selmo at sinabing na wala na ang pananakit ng kanyang ulo at magaan na ang pakiramdam. Kaya natuwa naman ang kanyang ina nang marinig ang kanyang mga sinabi. Kinahaponan noon ay napansin siya ng kanyang nakababatang kapatid na naroon sa may puno ng langka na malapit sa kanilang bahay. At tila ba mayroong kausap. Kaya agad nitong sinabi iyon sa kanilang ina. At nakita nga nilang naroon ito na nakatayo. At tila mayroon ngang kinakausap. Na nakita pa nilang kumukumpas-kumpas pa ang mga kamay habang nagsasalita. Kaya naibulalas ng kanilang ina ang katagang Sos Mariosep. Sad naman ng isa pa niyang kapatid ay baka raw nababaliw na ang kanilang kuya Selmo na maaaring naapektuhan ang pag-iisip dahil sa pagkakaroon ng mataas na lagnat noong nagdaang gabi. Kaya lalong nag-alala ang kanilang ina dahil sa sinabing iyon ng kanyang kapatid at sinabing wag naman sana.
Ang hindi po nila alam, Sir Pipi, ay yun na yung pagkakataon na kinausap si Selmo noong engkanto na kanyang nakita sa kawayanan. Noon ay hindi pa malinaw sa kanila kung anong yung mga napag-usapan ni Selmo at noong engkanto. Pero simula noon ay madalas na nila itong nakikitang nag-iisa at parang laging may kausap. Kasabay noon ay madalas na rin nila itong nakikita na gumagawa ng kung ano-anong bagay na hindi naman ito karaniwang ginagawa. Minsan ay nasumpungan din ito ng nakababata niyang kapatid na si Mila na bigla na lamang bumangon mula sa pagkakatulog at lumabas ng kanilang bahay. Sinubukan pa niya itong hintayin pero hanggang sa nakatulog na lang siya ay hindi pa rin bumabalik si Selmo. At nakita niya itong umuwi ng pasikat na ang araw na naghahanda na siya ng kanilang baon ng isa pa nilang kapatid para pumasok. Marami silang napansin na pagbabago kay Selmo, pero hinayaan na lang nila ito hanggang sa naging pangkaraniwan na rin para sa kanila iyon. Minsan ay dumating sa kanilang bahay ang kumpare ng kanilang mga magulang na si Mang Usting. Madilim-dilim pa ay naroon na ito sa kanila at nanghihingi ng langis. May sakit daw ang bunso nitong anak. Nang marinig yun ni Selmo, ay agad siyang napalingon at sinabing kung papayag umano ito, ay sasama siya at kanyang titingnan ang kinakapatid. Nagtataka namang nagkatinginan ang buong mag-anak ni Selmo. Matapos masalina ng langis sa maliit na bote, ay hindi na inubos pa ni Selmo ang iniinom niyang kape at sumama na ito. Nagpasya na ring sumunod ang kanilang ama at nagdahilan na sinabing gusto raw niyang makita ang inaanak. Pero ang totoo ay nag-alala silang mag-asawa na baka kung ano ang gawin ni Selmo, pagkat napapansin nga nilang kakaiba na ang mga ikinikilos nito. Pag-akyat nila sa bahay nila Mang Usting at nang nasa harapan na ng pintuan si Selmo, ay bigla siyang natigilan. Napatingin ito sa itaas at iginala ang kanyang paningin na para bang pinagmamasdan niyang mabuti ang kabuuan ng bahay. Bigla itong umusal ng mga kataga na hindi maintindihan ni Mang Usting. Kaya nagtaka ito. Bigla itong nawirduhan kay Selmo, pagkat hindi naman ganon ang pagkakakilala niya dito. Siya naman ding pagdating ng tatay ni Selmo, kaya naabutan rin nito ang tatlong iyon na tulad kay Mang Usting ay napuno din siya ng pagtataka. Makaraan ang ilang sandali ay muli itong bumaba at tila mayroong hinahanap. At nang makakita ang walis tingting, ay agad itong kumuha ng ilang piraso noon. At habang lumalakad ay muling nagsalita sa lengguwaheng hindi nila alam. At pumunta ito sa gilid ng bahay, sabay pumasok doon sa may silong. Sumunod naman sila at kitang-kita nila kung paanong iwinasiwas ni Selmo ang mga tingting na iyon sa kawalan. At sa wakas ay may naintindihan na rin sila sa mga sinasabi nito. Nang salitain niya ang mga katagang, dito mo pa talaga napili
na maminsalang animal ka. Habang patuloy siya sa kanyang ginagawa. At laking gulat nila nang biglang mayroong lumipad na isang malaking nilalang na mayroon iyong pakpak ng nakakatulad sa paligid na hindi nila malaman kung saan iyon nagmula. Natulala yung magkumpare na hindi nila maipaliwanag yung mga nangyayari at naabutan sila ni Selmo ng mga nakanganga at bagsak ang kanilang mga panga sa pagkamanga. Dumiretso si Selmo sa itaas. Sumunod naman ang tatay niya at si Mang Usting. Lumapit si Selmo sa nakahiga niyang kinakapatid at hinawakan niya ang noo nito. Napansin niyang napakainit pa rin ng katawan nito na malapit nang magdeliryo. Nakita nilang may inilabas si Selmo mula sa kanyang bulsa na isang maliit na bato na kulay puti. At may dala din itong sarili niyang langis. Pinatakan ni Selmo yung nasabing bato ng langis at pagkatapos ay iyon ang marang idinampi sa balat nito. At muli nila itong nakitang bumulong habang paulit-ulit na ihinahagot yung bato sa katawan ng bata. Ilang sandali pa ay nakita nilang umaliwalas na yung mukha nito. At narinig nilang sinabi ni Selmo na hindi na muling gagambalain pa ng aswang ang kanyang kinakapatid. At kung sakali raw na maglakas loob pa ito, ay agad na ipagbigay alam sa kanya. Matapos iyon, ay nagpaalam na si Selmo at sinabing marami pa siyang gagawin. Naiwan naman takang-taka ang tatay niya na si Mang Nestor at Mang Usting. Yung nangyari sa kanyang kinakapatid ay tila iyon pa lang ang pasimula ng mga kababalagang nangyari sa buhay ng lolo Selmo ko. Dahil nasundan pa iyon ng maraming mga kaganapan na mahirap ipaliwanag. Isa na dito yung pagkawala ng kanyang nanay ng halos 3 araw nang magpunta ito sa batis na malapit sa kanila para maglaba. At kanila itong natagpuan sa isang panig na ng kagubatan na nakahiga sa lupa at walang malay. Na nang magdalang tao ito sa bunso nilang kapatid ay nagduda ang marami, lalong-lalo na ang kanyang tatay na si Mang Nestor, na baka hindi kanya ang ipinagbubuntis nito, na baka iyon ang naging bunga ng halos 3 araw na pagkakawala nito. Pero kung sino ang may gawa, iyon ang naging palaisipan para sa kanya. Ngunit hindi para kay Selmo, dahil alam niya kung ano ang nangyari sa kanyang ina, dahil na rin sa kakayahang taglay niya. Ngunit nanatili lamang siyang tahimik. Ayaw niyang iyon ang maging mitya ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Natiniis na lang niya yung mga masasamang salita na kanyang naririnig, pati na yung mga paratang at panghusga ng iba nilang kababaryo sa kanyang ina. Dahil kung sasabihin naman niya ay kanya ring naisip na baka pagtawanan lang siya at sabihin na babaliw na, o kaya naman naghahanap lamang siya ng may dadahilan. Dahil ang duda talaga ng mga kababaryo nila ay may kalaguyo ang kanyang ina, at sumama ito doon sa lalaki ng 3 araw. Pero paano ba niya ipapaliwanag sa mga taong mahiling magdunong-dunungan na akala mo ay nalalaman na ang lahat ng bagay dito sa mundo? Paano niya sa kanilang ipapaliwanag
na ang kanyang ina ay biktima ng masamang engkanto, na dinukot ito at pinagsamantalaan. Kaya nga nang ipanganak yung kanilang bunsong kapatid, ay lalo niyang napatunayan na engkanto nga ang siyang may gawa noon. Dahil na rin sa kakaibang mga katangian nito kumpara sa kanilang magkakapatid. Gusto niya sanang gumanti at bigyang katarungan ang nangyari sa kanilang ina. Pero mas minabuti niyang pigilin ang sarili para na rin sa bunso nilang kapatid. Naisip niyang wala namang kinalaman ito, at kahit anong pang mangyari ay kadugo niya ito, dahil na rin sa dugo at laman ito ng kanilang ina. Hindi doon nagtapos ang mga kababalagang naranasan ni Lolo Selmo. Minsan ay napakiusapan siyang suriin ang isa nilang kababayo. Hinala kasi nito ay aswang ang may kagagawan ng biglaang pagkakasakit ng kanyang asawa, at mayroon na rin silang pinaghihinalaan. Kwento nila kay Selmo, humihiram umano ng pera yung kanilang kalapit na ilang buwan pa lamang umanong naninirahan sa lupang binabantayan nito, kung kaya hindi nila ito lubusan pang nakikilala, dahil doon ay hindi nila ito pinahiram. Nagdahilan sila na maging sila man ay gipit din. At simula noon ay may nararamdaman na siya at ang kanyang asawa tuwing gabi, na parang mayroong nasa kanilang bubungan, na makaraan lang ang 2 gabi ay nagkasakit na ito. Palibhasa ay pareho ng matanda, kung kaya wala silang kakayahan. Kaya naisipan nilang hingin ang tulong ni Selmo. Kung may iilan kasi na hindi naniniwala doon sa kanilang lugar, ay marami pa rin naman ang naniniwala sa kakayahan ni Selmo. Lalo na sa mga napagkwentuhan ng kumpare ng tatay niya na si Mang Usting. Dahil sa nakita nito ang buong pangyayari nang aswangin ang bunso niyang anak. Nang magpunta si Selmo sa bahay ng mag-asawang matanda, ang tanging dala lang niya ay isang bagakay. Iyon ang kanyang gagamiting sandata laban doon sa pinaghihinalaan nilang aswang na siyang gumagambala sa kanila tuwing gabi. At siya rin nagbigay ng karamdaman sa matandang babae. Kaya patakip silim pa lang ay naroon na si Selmo at inabangan ang muling pagdating ng aswang. Doon na rin siya pinakain ng hapunan ng mag-asawa. Habang nasa harap sila ng hapagkainan ng matandang lalaki, ay nakarinig na si Selmo ng mga pagkaluskos, at narinig na rin nilang dumaing yung asawa nito na nakaratay sa banig. Marahang tumayo si Selmo sa kanyang pagkakaupo, at agad na dinampot ang kanyang sibat at tinungo ang pinto. Dahil naman sa kuryosidad ng matanda, ay sumunod ito. Naramdaman ni Selmo na tila umakyat na iyon sa bubungan. Malakas ang kutob niyang, tama nga, ang hinala ng mag-asawa. Isa nga iyong aswang. Pagkat nararamdaman niya ang maitim na kapangyarihan noon, naging maingat si Selmo. Ayaw niyang mabulabog yung aswang. Kaya iniwasan niyang lumika ng kahit anumang ingay. Tinungo niya yung mataas na bahagi. Nagtago siya doon sa likod ng isang puno ng nyog. At kitang-kita niyang nagtutumuwad ito na tila punong-puno ng pagkasabik sa ginagawa niyang pang-aaswang sa matandang babae.
na yung asawa namang lalaki ay hindi mapakali, na panay ang palingalinga, pagkat wala naman siyang makitang nasa kanilang bubungan. Pero bigla na lamang itong napabulalas nang di sinasadyang mapahawak siya sa braso ni Selmo, na dahil doon ay nakita niya rin kung ano ang nakikita ni Selmo. Dahil yung aswang ay gumamit ng pambulag, kung kaya yung mga taong may abilidad lamang ang maaaring makakita noon, na nang di sinasadyang mapahawak siya kay Selmo ay naihayag din sa kanya. Pero dahil sa nilikang tinig ng matandang lalaki ay napalingon ng aswang sa kanila, na lalo namang ikinagulat pa iyon ng matanda nang makita niya ang itsura nito. Nang malaman ng aswang na mayroong nagmamatiyag sa kanya, ay mabilis iyong tumalon mula sa bubungan. Wala namang sinayang na sandali si Selmo at kanya iyong agad na hinabol. Nang makita niya ang likuran nito, ay agad niyang pinakawalan ang hawak niyang sibat. Nakita niyang pinamaan iyon, pero hindi bumaon. At nang damputin niya ang sibat, ay may bahid iyon ng dugo. Lubang mabilis ang aswang, at sa isang iglap ay mabilis na iyon naglaho sa dilim. Bago umuwi nung gabing iyon si Selmo, ay kanya na munang ginamot yung matandang babae. Makalipas ang ilang araw, ay binalikan ni Selmo yung mag-asawa at nakibalita. Nalaman niyang bumuti na ang pakiramdam ng matanda, at wala na rin umano sa kanyang tinitirahan yung aswang. Nagbalik na raw ito sa kanilang lalawigan nang idinahilan ay ipagagamot umano ang kanyang karamdaman, na malakas ang hinala ni Lolo Selmo, na iyon na ang bunga ng pagkakatama ng sibat niya sa likod nito. Marami pang mga natulungan si Lolo sa kanilang lugar, hanggang dumating yung pagkakataon na kahit yung mga dating hindi naniniwala ay nagkaroon na rin ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Pero hindi naging madali ang lahat para kay Lolo Selmo, lalo na nang magkaroon siya ng sariling pamilya. Nais pa nga noong makipaghiwalay ni Lolo Selmo sa kanyang kasintahan, na hindi iyon maintindihan ng kanyang mga magulang at kapatid. Dahil bukod sa may kayang babae, ay masasabing ito na siguro ang pinakamaganda doon sa kanila. Kaya nga madalas na masabi ng mga tao na maswerte umano si Lolo Selo. Pero nung huli ay nalaman na rin nila kung bakit hanggat maaari ay ayaw nitong magkapamilya. Naging malinaw ang lahat nung maipanganak na si Mama. Isang araw iyon nang bigla na lamang maglaho si Lolo Selo at hindi na nila ito nakita pa. Kaya nag-iisang anak lang nila si Mama. Maraming mga haka-haka noon sa kanilang lugar kung bakit bigla na lang nawala si Lolo Selo. Marami ang nagsasabing ginantihan at binalikan umano ito ng kanyang mga nakaengkwentro noon. Bukod kasi sa mga aswang na nakaharap nito, ay may mga mangkukulam at mambabarang din itong nakasagupa. Pero ang lahat ng kanilang mga hinala ay pinawalang katotohanan ng isang liham. Isang sulat na mismong si Lolo Selmo ang may gawa. Iniwan niya iyon para kay Lola Selva. Nakasad doon
na dumating na ang nakatakdang araw para lisanin na niya yung nakagisnan niyang pamumuhay at makisama na sa mga engkanto. Na iyon pala ang naging kasunduan nila nung minsang makita ito ng kanyang nakababatang kapatid at nanay na parang may kausap sa puno ng langka. Pinagbigyan lang umano sila ng mga engkanto nang minsang hilingin ng mga magulang ni Lolo Selmo na huwag siyang kunin nung mismong gabing magkasakit ito at apoy ng lagnat. Pero mayroong itinakdang araw na kapag sumapit iyon ay kukunin na rin si Lolo Selo dahil siya ay hinirang ng mga engkanto para maging isa sa kanilang pinagkakatiwalaang kawal. Sabi pa ni Lolo sa kanyang liham ay huwag umanong mag-alala si Lola dahil magiging maayos naman daw ang kalagayan niya doon. At madalas si Lolo Selmo na nagpapakita sa panaginip ni Lola. Minsan ay pinakitaan din sila nito ni Mama nung naroon sila sa Batis. Nakita ni Lola na mayroong konting lungkot ito sa kanyang mukha nang makita si Mama. Marahil ay nanghihinayang siya sa mga pagkakataong hindi niya ito masusubaybayan sa paglaki. Marahil ay nalulungkot din ito dahil sa mga panangwala siya sa tabi ni Mama sa mga pagkakataong kailangan nito ng isang ama. Kwento sa akin ni Mama, nung nasa elementarya na siya, ay mayroong lumapit sa kanya na isang lalaki na mayroong mahabang balbas na pareho ng puti, katulad sa mahabang buhok nito. Binigyan daw siya nito ng isang maliit na bato na halos kasing laki lang ng butil ng mais. Na puting-puti ang kulay noon. Na nang ikwento niya iyon sa kanyang ina, kay Lola Selva, ay nakita niyang nagulat ito at nanlaki ang mga mata. Nakita rin niya ang saya sa kanyang mukha. Bagaman hindi nito sinabi kay Mama na iyon ang kanyang ama, ay malakas ang kanyang kutob na iyon si Lolo. Mayroon din po akong karanasan na nais kong ibahagi sa inyo. Nangyari po ito mga mahigit 1 dekada na rin ang nakakalipas. Ito po'y naganap nung nakatira ako sa bahay ng kapatid ni nanay na si Auntie Presi. Wala kasi ang asawa nito. Nasa Maynila at doon nagtatrabaho. Kaya pinakiusapan nila ang mga magulang ko na kung maaari ay doon na muna ako sa kanila tumira para may makasama ito sa bahay at may mautos-utusan. Ang edad ko noong mga panahong iyon, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 13 anyos na. Buntis kasi ito noong mga panahong iyon sa pangalawa niyang anak. Nasa kabilang baryo lang naman namin noon yung bahay nila. Kaya pag gusto kong umuwi sa amin, ay nakakauwi naman ako. Nag-iisa lang ang bahay nila doon. Siguro ang pinakamalapit na bahay ay may halos 1 kilometro ang layo. Noong mga unang linggo ko sa bahay nila, ay maayos naman at wala akong naging problema. Isang hapon ay may dumaan sa bahay na isang matandang babae. Nakatungkod na ito at medyo kubana. Mayroon itong daladalang sako na mga hanggang kalahati lang ang may laman.
na nasa kanyang likuran. Nung mga sandaling iyon ay nasa loob ng bahay si Tia Presi. Nasa kusina ito at nag-aasikaso na ng aming hapunan. Habang ako naman noon ay nagsisibak ng kahoy. Naglakad yung matanda sa labas ng bakuran. At minsan lang itong napasulyap sa akin ng mapatapat. Dire-diretso lang naman siyang naglakad. Pero napansin kong bigla nang ito ay huminto. Nung nasa may bandang tapat na ito ng kusina, na tila ba may nakatawag sa kanyang pansin, na dahan-dahan pang napatingala at parang may kasabikan niyang nilalangap. Kung ano man yung bagay na iyon, na tila ba napakabango para sa kanyang pangamoy, na nakapagdudulot sa kanya ng magandang pakiramdam. Na dahil naman doon ay napatitig talaga ako sa matanda, na nang kanya naman akong mapansin ay bigla itong natigilan at ilang segundo ring nanatili lamang ito na nakatingin sa akin, na nasa ganun pa rin siyang posisyon, na pagyapang nakaliyat ang kanyang ulo, na parang napaso naman ako sa paraan ng kanyang pagkakatitig sa akin. Di ko alam, pero iyon ang aking naramdaman. Kung kaya hindi ko iyon natagalan. Iniyuko ko ang aking ulo upang maiwasan ang pagtitig na iyon. Nang ibalik ko ang aking paningin sa kanya, ay nakita ko na itong nagpatuloy at naglalakad ng palayo. Nang nagpapahinga na kami nung gabiting iyon, ay narinig kong kumahol yung alaga naming aso. Bali doon ako natutulog noon sa silid na malapit sa kusina, habang antsahin ko naman at yung 5 taong gulang niyang panganay na anak ay sa kabila naman. Kaya napabangon akong sandali at sumilip sa may siwang ng bintana kung sino ang kinakahulan ng aming aso. Pero wala naman akong nakita, kung kaya bumalik na ako sa aking pagkakahiga. Nang bigla na lamang itong umalulong. Yun yung unang pagkakataon na narinig kong umalulong ng ganon yung aso nila Tia Presi. Nakakakilabot iyon, na naramdaman ko kaagad na nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan at nagkaroon ako ng hindi magandang pakiramdam. Bigla akong kinabahan. Kaya dahil sa takot ay napatalukbong ako ng kumot. Pero nanatili akong alerto at nakiramdam. Nanahimik na rin yung aso. Di ko gusto yung uri ng katahimikang iyon. Di nagtagal ay may narinig akong tila humihingal, na sa aking pagkakarinig ay parang nasa kabilang gilid lamang iyon ng dingding. Namaluktot ako na parang giniginaw dahil na rin sa sobrang takot. Gusto ko na sanang sumigaw noon, pero nag-alala ako na baka magalit si Tia Presi kapag nagulat ito at maistorbo sa kanyang pamamahinga. Nang maramdaman ko na parang mas nagiging agresibo yung nasa labas, ay dahan-dahan na akong gumapang palabas ng silid. Naramdaman ko kasing parang sinusubukan na nitong makapasok, na gumagawa ng paraan. Hindi pa ako sigurado sa kung ano ang nasa labas, pero malakas ang kutob ko na kung ano man iyon ay hindi mabuti ang pakay nito.
Nang makalabas ako ng silid, ay tila huminto na rin yung mga pagkaluskos sa dingding. Ngunit nakarinig ako ng mga yabag na hindi nagtagal ay napatingala akong bigla nang lumundo yung kahoy sa may atip. Na agad kong naisip na mayroong nasa itaas. Nang ibaba ko ang aking paningin mula sa aking pagkakatingala, ay napansin kong nasa tapat mismo iyon ng silid naman nila Tia Presi. Kaya lumapit ako doon sa may pintuan ng kanilang silid at sumilip. Hindi nila ugaling magpatay ng ilaw. Pagsilip ko, ay nakita kong mahimbing na natutulog silang mag-ina. Ngunit may napansin ako na tila isang hipla na paminsan-minsan pa nga ay nangingintab. Nadahan-dahang bumababa iyon. At nang iangat ko ang aking paningin, ay natiyak kong nagmumula iyon sa itaas. Napuna ko iyon dahil na rin sa matingkad na kulay ng kortina na nasa tapat noon. Nagmamadali kong tinungo yung makinang dipadyak ni Tia Presi na ginagamit niya sa kanyang pananahi. Aking hinila yung drawer noon at kinuha yung gunting. Napakatalas ng gunting na iyon at malaki. Nanap mula pa sa Bicol. Bicolano kasi yung asawa ni Tia. At nang minsang umuwi doon, ay bumili sila pagkat matibay at magandang klase umano ang gunting sa kanila. Mabilis akong bumalik doon sa harap ng kanilang silid. Nang minsan pa akong sumilip, ay nakita kong sasayat na yung dulo noon sa tiyan ng tiyahin ko. Kaya aking sinungkit yung pinakasara ng kanilang pinto at pumasok na ako. Mabilis kong ginupit yung hibla na iyon at narinig ko ang isang malakas na pagsigaw doon sa itaas. Natakot ako sa aking narinig. Maging ang tiyahin ko ay nagising na rin dahil sa malakas na sigaw na iyon. At naramdaman kong tila nagmamadali yung nasa may bubong. Mabilis ito na gumagalaw doon sa itaas upang bumaba. Na naharinig ko pa yung malakas na tunog noon matapos na tumalon. Bulat na napatanong naman ang tiyahin ko pagkat naalimpungatan siya. Sinabi kong mayroong nasa bubungan at nakakita ako ng hibla na bumababa at nakatapat sa kanyang tiyan. Na naagaw yung atensyon namin pareho nang makakita kami ng usok. Pagtingin namin sa sahig, ay nakita namin yung hugis dila na naabo. Nang bigla akong nagising at napaupo mula sa aking pagkakahiga, nang makarinig ako ng isang napakalakas na pagsigaw. Pansamantala pa akong natigilan at para akong nalimpungatan. Napakasama ng aking panaginip. Nang may masmasan ako, ay napatayo na akong bigla at pinunta ng silid nila Auntie Presi. Nag-alala ako kung bakit ito napasigaw. Pagpasok ko sa kanilang silid, ay nakita kong nagkalat na ang dugo sa kanilang higaan. At kitang-kita ko ang magkahalong takot at pag-aalala sa kanyang mukha. Nagising na rin ang kanyang anak at umiiyak na nasa kanyang tabi. Agad niyang sinabi sa akin na humingi daw ako ng tulong sa bahay. Kung kaya, dinampot ko ang flashlight sa taas ng tukador at kahit may kaba sa aking dibdib,
ay agad na akong lumabas ng bahay. Mabilis akong tumakbo. Naisip ko na una kong pupuntahan yung pinakamalapit na bahay doon kanila Auntie Bessie. Nagmamadali kong tinungo yon. Nang sapitin ko ang bahay, ay habol-habol ko ang aking hininga. Hingal na hingal ako. Nung tumawag pa nga ako, ay halos walang lumabas na boses sa akin. Na nahirapan pa akong huminga dahil sa umaalingasaw yung lansa doon sa lugar. Nakadalawang tawag na ako ay wala pa ring sumasagot sa akin. Kaya nagmamadali ko nang nilisan yung bahay na iyon at naisip kong dumiretso na lamang sa amin. Ngunit di pa ako nakakalayo mula doon sa bahay ay may naramdaman akong tila may sumusunod na sa akin. Pero nang lingunin ko naman iyon ay wala akong nakita. Sobrang takot na ang nararamdaman ko. Pero kapag aking naalaala yung tagpong naabutan ko, nabalot ng dugo ang mga kamay ng aking tiyahin, ay mas nangingibabaw yung aking awa at pag-aalala sa kanya. Kaya pinaglabanan ko ang aking takot. Nakakita ako ng patpat na kawayan sa gilid ng daan. Aking dinampot iyon at habang tumatakbo ay aking iwinawasiwas na lumilika iyon ng tunog hanggang sa muli kong narinig yung tila humihingal na tunog na iyon. Kinilabutan ako at napabulalas na lang ng Diyos ko, tulungan mo po ako. At nagpatuloy lang ako sa aking pagtakbo. Hindi ako tumigil. Hanggang sa bigla na lang akong natumba na ang pakiramdam ko ay para akong napatid sa ugat ng isang puno na ng aking ilawan ay wala naman. Naramdaman ko na kaagad yung hapdi sa tuhod at aking siko. Pero nagmamadali akong bumangon at nagpatuloy pa rin ako. Napansin kong nagkalamat yung salamin ng flashlight. Pero nakapagbibigay liwanag pa rin naman ito. Nang masapit ko ang kapatagan na kung saan ay nalampasan ko na yung mapupunong bahagi ng daan, ay nawala na rin yung parang sumusunod sa akin. At nakahinga na ako ng maluwag dahil sa malapit na ang sa amin. Mga ilang metro pa ako mula sa aming bahay ay panay na ang aking sigaw. At bago ako makalapit ay napansin kong nagsindi na sila ng ilaw. Pagtapat ko sa aming pinto ay siya namang pagbukas ng tatay ko. Napatanong ito at nag-alala nang makita ang mga sugat at galos ko. Agad kong sinabi ang tungkol sa nangyari sa aking tiyahin. Kaya nagmamadali itong nagsukbit ng itak. Pati yung dalawang kuya ko ay sumama na rin. Ako naman ay nanatili na lamang sa aming bahay dahil na rin sa sobrang pagod at ginamot ni nanay yung aking mga sugat. Nang sumunod na araw ay nalaman naming nawala na pala yung anak ni Auntie Bessie sa kanyang sinapupunan. Ikinuwento ko kanila nanay yung tungkol sa aking napanaginipan. Sabi niya sa akin, malakas din umano ang kanilang kutob na aswang ang may gawa noon sa kanyang kapatid. Galit na galit naman ang asawa ni Auntie Bessie nang malaman yung nangyari. Na nang umuwi ito sa kanila ay lagi na lang lasing at naghahanap ng away. Kaya minabuti naming bumalik na ako sa amin. Tutal naman ay naroon na ang kanyang asawa. Lumipas ang ilang mga buwan
nang may mapabalita sa kabilang baryo na may sinalakay na buntis at minalas umano yung aswang pagkat naputulan daw ito ng dila. Na hindi nagtagal ay nalaman na rin namin kung sino ang tiktik na ng aswang sa kapatid ni nanay. Yun pala yung tagapagbantay ng lupa na malapit sa kanila ang bahay. Na hindi talaga ito lehitimong taga roon, kundi bigla na lang sumulpot na di malaman kung saang lupalop nang galing. Na nabisto nila ito nang hindi na makausap at puro iling na lang, na dati-rati naman ay nakakapagsalita ito ayon na rin sa mga taong minsan nang nakausap nito, na kanila itong pinagplanuhan ngunit nakatunog. Mabilis na itong tumakas at umalis sa kanyang tirahan.